Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first card ni Aquarius, we have, and it is lonelier at night. Diba? Kasi nga, mag-isa ka na lang. Maaring na maari 'no, na ang iba sa inyo na naririnig ko, maaring gusto mo na lang laging nagtatrabaho, 'no? But for sure 'no, hindi ito magre-resonate sa lahat, Aquarius. This is just for some of you. But yeah, 'di ba, maaari ng iba sa inyo mas gusto mo na lang na laging nasa trabaho, laging laging nasa labas. Kasi maybe you are alone 'no, sa bahay, sa inuuwian ninyo, maaaring mag-isa ka lang at maaaring as in mag-isa ka, wala kang kasama talaga at, maaaring mag-isa ka din sa buhay 'no. Maaaring wala ka ding jowa, wala kang asawa, maaaring single ka pa, ganyan. Kaya parang you feel like it is lonelier at night, 'no? Dahil kapag nakauwi ka na, mag-isa ka na lang, tutulog ka na lang, 'no? So, what else we have? And yet, the path grows lighter. Ayan. So, siguro din, nare-realize mo, minsan, 'di ba? Na, kasi po pwede, no, na yung pagiging mag-isa mo, is a choice, 'di ba? Minsan may mga tao na gusto nilang mag-isa lang sila. Gusto nilang mapag-isa or gusto nilang to remain single, 'di ba? Kasi mas magaan ang buhay, walang responsibilities na iba, wala kang iisiping iba, wala kang, ang tawag dito, wala kang aalalahanin, yung sarili mo lang, 'di ba? May mga gano'n. So, kasi iba-iba tayo ng choice sa buhay, iba-iba tayo ng gusto sa buhay. Kaya maaari 'no, na yung pagiging mag-isa ng iba sa inyo, ng pagiging walang walang jowa, walang asawa is by choice. Kasi pakiramdam mo mas magiging ano ka, mas mas magiging okay lang 'no, na maging carefree ka kasi wala ka namang iisiping iba. Wala kang magiging obligasyon na iba, 'di ba, kung mag-isa ka lang. Kaya pupuwedeng choice ninyo ito. So what else? We have when all seems ended. Feeling ko dito merong pinagdaan ng failure ang iba sa inyo. Maaaring nag-fail kayo sa ilang bagay na ginagawa ninyo. Kaya feeling ninyo siguro, ah, dahil nag-fail ka, that's the end of everything. That's the end of it, 'no? Feeling mo siguro gano'n. So, and as I've said, this is a reading for the collective. So, just take as it resonates. Kasi po pwedeng hindi naman ito magre-resonate sa lahat sa inyo. Kaya kung sino lang nakaka-resonate dito, sino lang yung nakaka-relate 'no, sa message na ito, then you may take this message. Otherwise, don't take this message. Okay, Aquarius? So, yun. Pupuwedeng nag-fail ang iba sa inyo dito doing something. Kaya feeling mo tapos na ang lahat, eto na, wala na akong pag-asa, hindi na ako wala na, 'di ba? Parang ano na, end game na 'to, parang gano'n. But you know what? It's not right, 'no? Hindi totoo 'yan. Kasi yung failure, it's just the beginning of something beautiful. It's just the beginning of, just the beginning of the road we're in. Doon ka papasok 'no, para magtagumpay ka sa susunod mong gagawin. Kasi 'di ba, yung failure, may purpose 'yan, eh. Hindi lang 'yan basta-basta nangyayari sa buhay natin for nothing. Lahat ng nangyayari may dahilan, may purpose 'yan, may dahilan 'yan, may rason 'yan. Kaya yung failure, kadalasan, 'di ba, ito yung nagiging fuel natin, eh. Kadalasan yun ang mas nagpu-push sa atin para mas galingan pa natin, mas magsikap pa tayo, 'di ba? Mas maging resilient pa tayo, mas magiging malakas pa ang loob natin, 'di ba? At kung ano man yung dahilan, 'di ba?
ng pag-fail natin. Hanapin natin yun, alamin natin sa sarili natin bakit tayo nag-fail. At doon, no, yun ang ano, iwasan natin, no, magawa natin sa susunod pa nating mga endeavor, sa susunod pa nating mga ventures sa buhay. 'Di ba? There is a learning, no, na mapupulot tayo. There is wisdom na mapupulot tayo sa failure na 'to na magagamit natin towards sa bagong path na tatahakin natin, sa bago nating mga gagawin in the near future. Kaya yung failure, it's not the end, but it is the beginning. It is rather a beginning of a more beautiful life para sa'yo. Kasi mas magiging matatag ka eh. Mas pipilitin mo, 'di ba? Na mas maging matibay ka, mas maging magaling ka, mas magagawin mo yung lahat to empower yourself, to develop yourself more. 'Di ba? Para sa susunod mong gagawin, magtatagumpay ka na. Okay? So, what else? So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? So, tignan natin. So, we have clear away old energies. Ayan. So, panahon na. No? Panahon na to release something out of your life. You know, kung ano man ito, this could be something na hindi nagsiserve na ng best interest mo, hindi na to nagsiserve ng highest good mo, kaya kailangan mo nang i-let go, kailangan mo nang i-release. You know, clear away old energy so that you can welcome positivity. You can welcome more positive situations, positive people, yung mga ganon. Okay? So, what else? We have create. Yeah, and you're about to create something new in your life. Kapag makapag-welcome ka na ng bagong energies, makapag-welcome ka na ng mga bagong ganap sa buhay, mga bagong tao, bagong opportunities, bagong sitwasyon, diba? So, definitely, magkikreate ka ng panibagong buhay, diba? Kaya, pwede rin ang iba sa inyo dito. Baka mayroong mga bagong papasuking bagong trabaho, bagong career path, mga ganyan, bagong relationship, diba? Maring ganon. So, we have courage. Kasi, kailangan mo nga na magkaroon ka din ng tapang, lakas ng loob, diba? To release something, no? It's hard to let go of something or someone sa buhay natin, lalo na nagkaroon tayo ng connection with that. Maaaring kung tao yan, 'di ba, kahit minsan napamahal na yan sa'yo, 'di ba? Kaya it's really not easy to release something or someone out of your life. Kaya kailangan mo na maging matatag ka, lakasan mo ang inyong loob, tibayan mo ang inyong loob, at magagawa mo din yan. Isipin mo na lang na mas makakabuti ito sa buhay mo, mas makakabuti ito para sa sarili mo na pag-release na ito. Diba? At saka dito sa maaring pagsisimula ninyo ng bagong buhay, diba? Kailangan mo din na lakasan ang inyong loob for that. Kasi syempre, kapag tayo magsisimula ng bagong path, no, tatahakin natin ang bagong path sa buhay natin, that is going to parang parang papasok tayo sa bagong sitwasyon, 'di ba, na hindi natin alam kung ano ang journey na pagdadaanan natin dyan. Kaya it's going to be challenging, it's going to be something new. So, of course, fresh sa atin yan. So, kahit papaano sa una, mangangapa talaga tayo. Kaya, kailangan natin na maging malakas ang loob, no? Para maharap natin kung ano man ang mga kailangan nating harapin dyan. So, we have protect your boundaries. Okay? Maari kasi, no, Aquarius, na baka kayo'y naaabuso
Maaring sa sobrang bait ninyo, sa sobrang generous ninyo, sa sobrang compassionate ninyo, maaring ang tendency kayo ay naaabuso na ng mga tao sa paligid ninyo. Kaya you also need to protect your boundaries. You also need to protect yourself from these people, no, na nagte-take advantage sa iyo. Sabihin mo kung ano yung limitations nila, 'di ba? Or nasa sa inyo na rin yan kung papaano ninyo yan ipaparamdam sa kanila na you also deserve respect, you also deserve paggalang, diba? So what else? We have keep the faith, and keep the faith kasi hindi ibig sabihin na nag-fail ka sa buhay, yun na yun, wala ka nang mararating, hindi ka na magtatagumpay. It's just one failure, it's just one failure. At marami ka pang pwedeng gawin, makakabawi ka pa, marami ka pang effort na pwedeng gawin, diba? To succeed sa mga susunod mong endeavor, sa mga susunod mong ventures. Okay? So, keep the faith, maniwala ka lang sa sarili mo, sa mga kakayanan mo, at higit sa lahat, magtiwala ka sa plano ng Divine Universe para sa'yo. Okay? Kasi maaari na kung ano man ang bagay na yan, na nag-fail ka, na hindi mo napagtagumpayan, it's maybe because it's not really meant for you, it's not the best for you, at hindi yan parte ng plano ng Divine para sa'yo. Kaya hindi niya yan hahayaan na talagang mangyari, diba? Kasi mamaya baka yan ay ikakasama mo lang. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.